Ay, nakong buhay to, oo. Sardinas na naman ang ulam. Wala na talagang pagbabago. Palagi na lang tayong nagdidildil sa asin. Aba baka pagising ko isang araw may kaliskis na ako sa balat. Pesteng buhay talaga to, oo. Kailan kaya ako makakatikim ng nilagang baboy? Yung mainit-init na sabaw na may kasamang repolyo. Ano ba naman yan, Salvi? Kaya aga-aga nagdadabog ka na naman dyan. Ano bang problema mo? Mauubos na ang pinggan at baso sa ginagawa mo eh. Maawa ka naman sa akin. Abay, kagabi ka pa nagkakaganyan ah. Tinatanong mo pa talaga, ha, Roman? Sawang-sawa na ako sa sardinas. Gusto ko naman ng karning baboy. Ikaw ba naman ang paulamin araw-araw ng sardinas hindi ka pa ba magwawala? Hindi ka gumaya sa asawa ni Miranda. Ayun, palaging masasarap ang ulam. Walang tigil ang pasok ng grasya sa kanilang pamamahay. Abay, tinamaan ang lintek. Pareho naman kayong kutsero ni Arnolfo ah. Bakit hindi ka man lang makapag-uwi ng masarap na ulam o pagkain para sa amin ng anak mo? Ay nako, Salvi, ano ba? Hanggang kailan mo ba ako ikukumpara kay Arnolfo, ha? Natural na masasarap ang ulam nila dahil wala naman silang anak na pinapakain at masibang asawa na wala nang ibang ginawa kundi ang bumili ng luho niya. Ang bihira na yan, oo. Alam mo kung anong dahilan ko kung bakit ayaw ko ng karne ng baboy. Dahil iniingatan kita. Magpasalamat ka na lang kahit papano may nauuwi akong ulam dito. Kasalanan mo kasi wala kang pangarap. Pangarap. Salvi, gumising ka. Huwag kang maghangad ng hindi kaya. Sayad lang ang kaya ko may paulam sa'yo Kasalanan na ba kaagad yun? Para magbasag ka na ng mga baso at plato? Imbis na magwala kayo, mahanap ka ng ibang paraan para mas sumarap ang ulam natin nang hindi na kailangan ng karne ng baboy. Hindi yung sa akin may binubunto na sisi. Kung tutuusin, kaya ko naman bilang ka ng masarap na ulam Kaya lang baka... Kaya lang ano? Isang beses lang naman akong titikim ng baboy Natatakam lang talaga ako. Saka wag mong madamay-damay ang mga pampaganda ko sa mukha sa mga dahilan mo, ha? Ulam ang pinag-uusapan natin dito. Imbis na magtatalak ka dyan, pag-aralan mo na lang tanggalin ang inggit sa katawan mo. Masyado nang halata ang pagiging inggitera mo. Nakakahiya ka. Palagi ka na lang nagre-reklamo. Sos, hindi ako inggitera. Naiinis lang talaga ako sa sitwasyon ng buhay natin. Sos, palusot ka pa. Halatang halata naman na naiinggit ka sa kapitbahay natin Mahilig kang magkumpara sa iba at hindi ka marunong makontento sa kung anong meron tayo. Kung minsan hindi na talaga kita naiintindihan. Ang sabihin mo, inutil kang asawa. Mabuti pa nung magkasintahan pa lang tayo Palaging masasarap ang pagkaing ipinapakain mo sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi magsisi na sumama ako sa'yo at iniwan ang marangyang buhay ko kasama ng mga magulang ko para lamang sumama sa'yo at maghirap ng ganito. Iba na ngayon, Salvi. May pamilya na tayo. May anak na kailangan mag-aral at may magulang na dapat suportahan kahit may asawa na ako. Huwag mong isumbat sa akin na nagkamali ka sa pagsama sa akin. Alalahanin mong ipinaglaban kita. Minahal at meron din akong tinalikuran para sa'yo. Kaya huwag ka magsalita na parang ikaw lang ang nahihirapan. Gumising ka nga sa katotohanan, Salvi. Hindi na tayo mga bata. Kung ayaw mo sa buhay na ganito, sige, malaya ka namang umalis Humanap ka na lalaki magbibigay sa'yo ng masarap na ulam. Parang gusto ko na maniwala sa kumakalat na chismis dito na may relasyon kayo ni Arnolfo. Hoy! Hindi ko ugaling mang-agaw ng asawa ng iba. Hindi ako aso na kumakain ng tira-tira, ha? Kapag inayawan ko na ang pagkain, hindi ko na yun isusubo ulit. Kaya wag na wag mo akong pagbibintangan ng kung ano-ano para lang may maisumbat ka sa akin. Alam mo kung ano ang ginawa ko para sa'yo, para sa anak natin. Kaya nga, Salvi, malaya ka na. Tutal sawang-sawa ka na sa sardinas na ipinapaulam ko sa'yo, di ba? Sa'yo lang ang kaya kong ibigay sa'yo Kaysa paghanapan mo ako ng paghanapan ng masasarap na ulam, abay, tigilan na natin to. Mabuti pang tapusin na natin ang pagsasama natin. Nakakapagod na rin naman Sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos, bunganga mo na lamang ang naririnig ko. Nakakasawa na. Di halos hindi ako makahinga. Sakal na ako sa ugali mo. Abat, hinahamon mo ba ako ng hiwalayan, ha, Roman? Oo. Dapat nung ko pa to ginawa
Porkit mahal na mahal kita sinasamantala mo naman. Kung minsan pinapahiya mo pa ako sa mga kaibigan ko. Hindi na asawa ang turing mo sa akin, Salvi. Marunong din naman ako mapagod sa ugali mo. Tignan mo yung mga pinagbabasag mong plato at baso. Dugo at pawis ko ang naging puhunan ko dyan. Para lamang mabili ko mga yan. Para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Hindi mo alam kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin. Para lang mabili ang mga gamit na yan. Pagkatapos ibabasagin mo lang. Nang dahil sa mainit ang ulo mo. Geta, ayoko na. Suko na ako. Aba't sinusumbatan mo ba ako, ha? Malakas na ang loob mo makipaghiwalay sa akin. Siguro ikaw ang may babae. Kaya sardinas na lang ang ulam natin dahil napupunta ang kinikita mo sa kabit mo. Wala akong babae, alam mo yan. Nakikipaghiwalay ako. Dahil pagod na ako sa kaiintindi sa ugali mo. Ayoko na. Teka, Roman. Saan ka pupunta? Roman! Roman! Sandali lang, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Madiin at halos ipasok ni Osang ang dalawang unan sa tenga niya dahil sa ingay ng mga magulang niya sa labas ng kanyang kwarto. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Mang Roman kay Aling Salvi. Kahit siyang anak ay napapagod na rin sa araw-araw na pagtatalo ng mag-asawa. Kapag hindi na pagbigyan sa gusto ang kanyang ina, ay nagbabasag ito ng mga plato at baso. Ang kanya namang ama, na wala na lamang imik sa pinagagagawa ng asawa, ay bibili na lang ulit ng gamit. Huwag lang lumaki ang gulo. Pero ngayon, alam niyang hindi na ito nagbibiro. Naubos na ang pasensya nito. Dahil ngayon lang din niya narinig na magalit ang kanyang ama. Maya-maya pa, ay narinig ni Osang ang impit na pag-iyak ng kanyang ina. Nagmumura ito na parang ito pa ang biktima. Padabog siyang bumalikwas sa pagkakahiga mula sa lumang katre na gawa sa kawayan. Bumaba siya sa higaan at nilapitan ang nakabukas na bintana ng kanyang silid para silipin ang papalayo niyang ama. Habang tanaw niya itong naglalakad palapit sa kinaroroonan ng kalesa, ay hindi niya maiwasang hindi maawa sa kanyang ama. Biglang sumagi sa isip niya ang isang tagpo nang minsang abutan niya itong nakatayo sa tapat ng palengke. Matagal itong nakatitig sa nagtitinda ng karne. Pagkatapos ay titingin sa konting barya na nasa palad nito. Alam niyang hindi kasya ang kinikita nito sa halaga ng ulam na gusto ng kanyang ina. Saka malungkot na lamang itong aalis at bibili ng mas mura na pagkain para sa kanila. Pagkatapos niyang makita yon, ay palagi niya nang ipinapakita sa kanyang ama na masaya siya sa ulam na inuuwi nito. Bahagya pang nagulat si Osang nang marinig ang boses ng kanyang ina sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Osang, lumabas ka na dyan. Alam kong gising ka na. Linisin mo tong nagkalat na bubog sa sahig. Dahan-dahang naglakad si Osang papalapit sa kanyang pintuan. Saka pinihit ang seradura para hilahin pabukas ang pinto. Tumambad sa kanyang paningin ang mga nagkalat na basag na bubog ng mga plato at baso sa sahig. Si Aling Salvi naman, nakaupo sa upuang gawa sa tabla na kahoy. Nakataas ang dalawang tuhod, habang namumugto ang mga mata. Mas lalong ipinakita nito ang mga luhang umaagos mula sa namumulan nitong pisngi. Nakatingin ito sa labas ng bintana na alam niyang hinabol nito ng tanaw ang umalis niyang ama. Iniwan na tayo ng tatay mo. Mali ba talagang paminsan-minsan maghanap naman ako ng masarap na ulam? Gusto ko lang namang maipagluto siya ng sinabawang karne ng baboy Bakit parang ako pa yata ang lumalabas na masama? Hindi po paminsan-minsan, Nay, kundi madalas ninyong inaaway si tatay. Sana po sinabi ninyo ng maayos kay tatay na gusto niyo po siyang ipagluto ng masarap na ulam. Pero dinaan ninyo po sa init ng ulo. Nakalimutan niyo pong puyat si tatay galing sa trabaho. Imbis na lambing, palagi kayong naghahanap ng kung ano-ano kay tatay. Siguro po napagod na siya sa pagpapasensya sa inyo. Kaya iniwan na po niya tayo. Huli na para bawiin ni Osang ang mga nasabi niya sa kanyang ina. Tumingin ito ng matalim
at lumapit sa kanya. Hinablot nito ang kanyang braso at nanginginig ang kamay na nandidilat ang mga mata. Naramdaman ni Osang ang pagbaon ng mga kuko nito sa braso niya. Gumuhit ang matinding sakit mula sa sugat. Malakas ang kamay ng kanyang ina, kaya halos mamilipit siya sa sobrang higpit ng pagkakakapit nito sa kanyang braso. Ngayon lang siya sinaktan ng kanyang ina, kaya medyo nagulat siya sa mga ikinilos nito. Aray! Bitiwan niyo po ako, Nay! Nasasaktan po ang braso ko! Sinasabi mo bang tama lang na iwanan ako ng ama mo? Ha, Osang? Na mali yung ginawa ko? Ang hirap sa'yo. Palagi mo nalang kinakampihan ng tatay mo kahit mali. Hindi naman po yun sa ganun, Nay. Wala po akong kinakampihan sa inyo ni tatay. Pareho ko kayong mahal at pareho ko po kayong magulang. Ipinapaintindi ko lamang po sa inyo na hindi po palaging malamig ang ulo ni tatay. Hindi po sa lahat ng oras ay kayang magpasensya sa inyo. Hindi na po niya natatagalan ang ugali niyo na kapag nagwawala kayo palaging nagbabasag kayo ng mga gamit. Palagi naman siyang ganyan sa akin Pakiramdam ko hindi na niya ako mahal. Pasensya ka na kung pati ikaw nasaktan ko. Nasugatan ka tuloy. Patawarin mo ako, anak. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pulutin mo na lang ang nagkalat na bubog sa sahig, Osang. Siguro tama ka. Nagkamali nga ako. Ayos lamang po ako, Nay. Gagamutin ko na lang po itong sugat ko sa braso. Isa sa mahirap intindihin sa ugali ng kanyang ina ay ang pabago-bago nitong ugali. Mabilis na papalitan ang emosyon. Makakasakit muna bago hihingi ng pasensya sa taong nasaktan. Pinagmasdan ni Osang ang binitiwang braso niya ng kanyang ina at umagos ang dugo mula sa sugat na nilikha ng kuko nitong bumaon sa kanyang laman. Umalis siya sa harap ni Aling Salvi at nagpunta na sa kusina para kumuha ng plastik na paglalagyan niya ng mga bubog. Pagbalik niya ay yumuko siya sa sahig at isa-isang dinampot ang nagkalat na basag na plato at baso. Pagkaraan ng ilang minuto ay bigla silang nakarinig ng boses ng isang babae sa labas ng kanilang bahay. Tinatawag nito ang kanyang ina. Tao po! Salvi! Salvi! Tao po! Si Miranda ito! Nandyan ka ba? Naya ko na lamang po ang magbubukas ng pinto. Nakakahiya naman pong makita ni Aling Miranda na namamaga ang mga mata ninyo. Tumango si Aling Salvi bilang tugon sa mga sinabi ni Osang. Sa kanya nilapitan ang nakasaradong pintuan sa balkonahe para pagbuksan si Aling Miranda. Tumambad sa kanyang harapan ang nakangiting babae. Iniaabot nito ang kulay berdeng Tupperware. Hindi niya alam kung nananadya ba o nagkataon lamang na palagi itong pumupunta sa tuwing nag-aaway ang mga magulang niya. Kaya imbis na matuwa siya rito, ay nakakaramdam siya ng inis para kay Aling Miranda. Kahit may dala ito na kung ano-anong ulam para sa kanyang ina. Ikaw pala, Osang. Pasuyo naman ito kay Salvio. Pasensya na kamo at adobong karne lang ng baboy ang nailuto ko para sa kanya. Pasasalamat ko yan para sa pagbabantay niya kanina sa mga alagang kambing ni Arnolfo. Konti lang ito, pero masarap naman. Ipinagtabi na rin kita para sa iyo, Osang. Tinignan lang ni Osang ang kulay berdeng Tupperware na inaabot nito sa kanya. Nakakunot ang noo niyang tumingin sa muka ni Aling Miranda. Kaya naman, nawala ang matamis na ngiti nito sa labi at napalitan ng bakas ng pag-aalala sa mga mata nito. Bakit, Osang? Hindi mo ba gusto ang ulam na dala ko? Aling Miranda, pwede po bang wag na po kayo magdadala ng mga lutong ulam kay nanay? Pinag-aawayan na po kasi ni na tatay at nanay ang ulam Palagi niya kayong nababanggit kay tatay. Pasensya na po, pero iuwi niyo na lamang po yan. Hindi ko po yan matatanggap. Naku bakit naman? Pinaghirapan ko pa naman ang pagluluto nito. Sige na, tanggapin mo na, sayang naman kung maitatapon lang. Marami kasi itong niluto ko Kasya para sa 2 bahay. Sayang ito.
Baka masira lang. Ibigay niyo na po sa iba. Pasensya na po pero wag na po kayo magdadala ng kung ano-anong ulam para kay nanay. Halos ipagpilitan ni Aling Miranda ang dala nitong Tupperware kay Osang. Nagulat na lang ang dalaga nang may dalawang kamay na kumuha sa dala nitong lalagyan ng ulam. Napalingon siya sa gawi ng kanyang ina. Malapad ang pagkakangiti nitong nandidilat ang mga mata sa kanya. Nakapag-ayos na kagad ito ng muka at nakapagpalit ng magandang damit para lang ipakita kay Aling Miranda na ayos lang ito. Payakap nitong hinawakan ang Tupperware, saka kinausap ang babae. Naku, maraming salamat dito sa ulam. Hindi ka na sana nag-abala pa, Miranda. Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha. Nabigla lang siya sa mga nasabi niya. Nagkaroon kasi kami ng konting pagtatalo ni Roman eh. Pero wala yon. Ang mahalaga, nalaman niya kung ano ang gusto ko. Hayaan mo at ako na ang tatanggap ng mga ibibigay mo pang ulam para sa akin. Naabala ka tuloy. Ayos lang, Salvi. Pasensya ka na kung ulam lang ang naibayad ko sa'yo kapalit ng pag-aalaga mo sa mga kambing ni Arnolfo. Hindi ko na kasi mahaharap ang pag-aalaga sa kanila eh, dahil sa pagbabantay ko sa maliit naming tindahan. Kumusta kayo ni Roman? Sana naman magkaayos na kayong mag-asawa nang hindi nagsusungit si Osang sa akin. Naku, wala yon. Magkakaayos din kami ni Roman. Hindi naman yun nakakatiis eh. Siya ang unang sumusuko sa aming dalawa. Maraming salamat ulit dito ha. Hindi ka ba muna papasok para makapagkape man lang? Naku, katatapos ko lang magkape kanina. Kumain na kasi ako ng almusal bago pumunta rito. Salamat na lang, Salvi. Pakibalik na lamang ang lalagyan sa bahay mamaya kapag naubos niya na ang laman. Kailangan ko na ring umuwi at naghihintay na sa akin si Arnolfo. Paalis na rin kasi siya papunta sa trabaho eh. Sige, Salvi. Sige, mag-iingat ka. Pagkatapos magpaalam ni Aling Miranda, ay napansin ni Osang na habol pa ng tanaw ng kanyang ina ang papalayong babae. Bakas sa mga mata nito ang inggit para kay Aling Miranda dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa suot na damit ng babae. Saka naman ito bumaling ng tingin sa kanya at gigil na hinila siya nito sa damit papasok sa kanilang bahay. Ano bang nangyayari sa'yo ha, Osang? Hindi mo ba alam na masamang tumanggi sa grasya? Madali raw lumalabo ang mga mata. Nakakainis ka, hindi ka nalang nagpasalamat sa ulam na dala niya. Hindi ka pa ba nagsasawa sa sardinas at ayaw mo ng karneng baboy? Kung ano-ano pa mga pinagsasabi mo rin sa tao, hindi ka man lang marunong mahiya. Nay, naririnig niyo po ba ang sarili niyo? Para na kayong patay gutom na hindi pa nakakain ng adobong karne ng baboy. Marunong po akong mahiya, kaya nga po tinatanggihan ko ang ulam na ibinibigay niya kanina. Ang mas nakakahiya po yung ginawa ninyo. Hinablot niyo yung dala niyang Tupperware kanina. Patay gutom na akong patay gutom. Ang mahalaga busog. Wala nang hiya-hiya ngayon kapag kumakalaman sikmura. Kapag hindi makapal ang mukha mo, mamamatay kandilat ang mga mata dahil sa gutom. Hindi na alam ni Osang kung paano niya ipaiintindi sa kanyang ina ang ibig niyang sabihin. Mabilis itong umalis sa harapan niya para itong ginutom ng 1 taon sa pagmamadaling pumasok sa kusina. Agad itong naglagay ng plato sa ibabaw ng lamesa para kumain. Pagkalapag nito sa Tupperware ay mabilis na nitong nilantakan ang ulam. Maging ang dumidikit na katas ng adobo sa kamay nito ay parang gutom na dinidilaan pa yon. Sarap na sarap ito sa lasa ng pagkain na kulang na lang ay isubsob ang muka sa buong plato. Para siyang nauupos na kandila sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood itong kumakain. Hindi niya alam kung maaawa ba siya o maiinis sa kanyang ina. Hindi na lamang niya ito pinansin. Sa halip ay naglinis na lamang siya ng natitirang kalat sa sahig. Osang, kumain ka na rin. Tinirhan kita ng ulam. Tikman mo. Ang sarap-sarap talaga magluto ni Miranda. Osang, hindi mo ba ako naririnig o nagbibingi-bingihan ka lang? Kanina ka pa tinatawag Hindi ka umiimik. Sabi ko,
Kumain ka na habang mainit pa ang ulam. Teka, sandali. Napapansin ko hindi mo kinakain ang ulam na niluluto ni Miranda. Kung may lason pala to ako lang pala ang mamamatay. Pareho kayo ng ama mong hindi kumakain ang luto niya. Abe, parang nakakahalata na ako sa inyong dalawang mag-ama. Pasensya na po, Nay. Pero wala lang po talaga akong ganang kumain. Sa kahinaan niyo po ang boses niyo, nakakahiya po kay Aling Miranda. Baka marinig niya kayo nagsasabing may laso ng ulam na dala niya. Baka sabihin pagkatapos niyong mabusog, pag-iisipan niyo pa siya ng masama. Sige po, kailangan ko pang bumili ng insenso at kamangyan na dadalhin ko para kay Lolo Gado. Sus, sigurado akong pupuntahan mo lang ang iyong ama para pauwiin. Hindi po, Nay. Hayaan niyo po muna si Tatay. Nagpapalipas lang yun ng sama ng loob. Alam ko naman pong hindi rin niya gustong magkahiwalay kayo. Nabigla lang po siya, kaya wag na po kayong mag-alala. Alam kong seryoso siya sa mga sinabi niya kanina, kaya wag mo na subukang pagaanin ng loob ko. Sige, itatabi ko na lang tong ulam para mamaya may ulam pa ako. Tinapos muna ni Osang ang mga gawain sa bahay, paglilinis at paglalabada, para pag-alis niya ay wala nang gagawin ang kanyang ina. Pagkatapos nitong mabusog, ay siguradong matutulog ito at maghapon na hindi lalabas ng bahay, lalo na kapag mataas ang sikat ng araw. Katwiran nito ay sumasakit ang ulo nito kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Magsusuka ito at malalamig ang pawis na lumalabas sa katawan niya. Dating nakakaangat sa buhay ang kanyang ina, kaya sanay ito sa maginhawang pamumuhay. Pero magmula nang magkaasawa ito, dahil nagtanan, ay itinakwil ito ng mga magulang. Hanggang sa namatay ang kanyang lolo at lola, sa side ng kanyang ina, ay hindi man lang ito napatawad ng sariling mga magulang. Kaya kapag nakakaranas ito ng paghihirap sa piling ng kanyang ama, ay talagang nagwawala ito. 19 na taon na pinagtiisan ni Mang Roman ang ugali ni Aling Salvi. At ngayong 18 taong gulang na si Osang ay wala pa ring nagbago sa pagsasama ng mag-asawa. Alam niyang dati may unang asawa ang kanyang ama. Iniwan din ito dahil sa kahirapan at hindi rin ito matanggap na isang albularyo lamang ang kanyang ama noon. Pero nang mapangasawa nito ang kanyang ina, lahat ay tinalikuran nito. Iniwan ang lolo niya at namuhay malayo sa matanda. Dahil ito mismo ang madalas na pinagsisimulan ng pag-aaway ng mag-asawa. Siya na lamang ang pumupunta sa matanda na nakatira naman sa gitnang kakahuyan, kung saan ay naroroon nakatanim ang iba't ibang klaseng halamang gamot. Malapit nang magdilim nang matapos si Osang, masyado siyang nalibang sa kanyang ginagawa. Nagulat na lamang siya nang makita ang kanyang ama na nakatayo sa labas ng kanilang balkonahe. Malungkot itong nakatingin sa kanilang bahay. Sa kabilang kamay nito ay ang plastik na may laman na karne ng baboy. Tay! Ngumiti si Mang Roman kay Osang, ngunit bakas sa mga mata nito ang matinding kalungkutan. Humakbang ito papasok sa loob ng bahay. Tahimik itong nagmasid sa sahig at makahulugang tumingin sa kanya. Naunawaan naman ng dalaga kung ano ang ibig sabihin ng mga tingin na yon ng kanyang ama. Tulog po si Nanay pagkatapos niya pong kumain ng dalang ulam ni Aling Miranda. Pumasok po siya sa kwarto niyo at hindi pa po lumalabas simula pa po kanina. Talagang hindi pa rin nakikinig ang babaeng yon. Matigas pa rin ang ulo ni Miranda. Ibinibigay niya ang ulam kay Salvi kapag wala ako. Pinagsabihan ko na siya na wag niyang bibigyan ng lutong ulam ang nanay mo. Lalo na kung adobong karne ng baboy. Dahil palagi niya akong pinaghahanapan. Akala ko po, Tay, hindi niyo pa kakainin ng baboy si Nanay. Bakit po may dala kayo? Ewan ko ba? Hindi ko naman matiis ang nanay mo. Namalayan ko nakabili na ako ng ulam para sa kanya. Bahala na. Ako na lamang ang magluluto para alam kong ligtas siya sa pagkain kakainin niya. Akala ko po talagang maghihiwalay na kayo ni Nanay. Hindi naman, anak.
Nabigla rin naman ako kanina eh. Alam mo naman na ginagawa ko ang lahat para sa inyong dalawa. Talaga nasasaktan lamang ako sa tuwing nakikita kong binabasag niya mga gamit na binili ko para sa kanya. Marami pong salamat, Tay, sa mahaba niyong pasensya para kay Nanay. Kahit alam ko pong pagod na kayo, hindi pa rin po kayo sumuko. Osang anak, mahal na mahal ko ang iyong ina. Iniligtas niya ako noon sa muntik ko ng pagpapakamatay nang iwan ako ng dati kong asawa. Kaya nga tinalikuran ko ang pagiging albularyo ko para sa kanya dahil natatakot akong baka mawala rin siya sa akin. Alam ko naman po yun eh. Gigisingin ko na po ba si Nanay para mailuto niya ang dala niyong ulam? Wag na anak, ako na lamang ang magluluto para sa kanya. Magandang dahilan na rin ito para makahingi ng pasensya at makipag-ayos sa nanay mo. Tinalikuran na siya ng kanyang ama para pumasok sa kusina, habang si Osang naman ay naghahanda ng mga dadalhin niya para kay Lolo Gado. Alam niyang kaya bumalik ang kanyang ama ay pinagsabihan ito ng matanda. Magpapaalam na muna sana siya sa kanyang ama nang bigla silang nagulat sa malakas na kalabog mula sa kwarto ng kanyang ina. Sabay pa silang napalingon ni Mang Roman sa pintuan ng silid ni Aling Salvi. Maya-maya pa ay bigla silang nakarinig ng muling paglagabog sa sahig sa kwarto ni Aling Salvi. Narinig din nila ang walang tigil na pagsusuka ng kanyang ina. Halos mag-unahan silang dalawa ni Mang Roman sa pagsilip sa kwarto ng ginang. Pasipang binuksan ni Mang Roman ang kwarto nito para lamang makapasok kagad sila sa loob. Tumambad sa kanilang paningin ang nakadapang si Aling Salvi sa sahig at nagsusuka pa rin ng malapot na kulay berdeng laway. Ganon din ang panginginig ng mga braso nito. Namumutla at gamungguna ang pawis. Namumula ang mga mata habang umaagos ang laway sa bibig. Halos pagtaasan sila ng mga balahibo sa kanilang katawan nang makita ni Osang ang itsura ng kanyang ina. Para itong iniluwa ng sawa sa malapot na laway na nakabalot sa buong katawan nito. Nay! Roman, tulungan mo ko. Ang sakit! Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Saka lang nakabawi sa pagkabigla si Mang Roman at Osang nang biglang magsuka ulit si Aling Salvi. Si Osang naman ay kumuha na ng kumot para ibalot sa katawan ng kanyang ina. Kitang-kita niya ang panginginig ng namumutla nitong labi. Ano ba nangyayari, Salvi? Bakit ka nagsusuka? Anong kinain mo? Yung ibinigay na adobong baboy ni Aling Miranda, Tay. Yun lang po ang natatandaan kong kinain niya. Yan na nga ba sinasabi ko, Salvi? Hindi ka marunong makinig eh. Paano yan? Nagkakaganyan ka na. Tay, anong gagawin po natin kay Nanay? Nay, sandali at kukuha lang po ako ng plangganang may maligamgam na tubig para malinisan ang katawan ninyo. Huwag na, Osang. Pabayaan mo na lamang na si tatay mo ang gumamot sa akin. Magiging maayos din ako. Bantayan mo na rito ang iyong ina, Osang. Ako na maghahanda ng gamot niya. Saglit na iniwan silang mag-ina ni Mang Roman para ikuha ng gamot si Aling Salvi. Pagbalik nito ay may dala na itong isang tuyong baon ng nyog. Umuusok yon dahil sa nakalagay na baga sa loob nun. Ito rin ang madalas niyang makitang ginagamit ng kanyang Lolo Gado sa panggagamot sa mga nagiging pasyente nito. Nagkataon na nakabili siya ng insenso't kamanyan. Kaya ito na rin ang iniabot niya sa kanyang ama para gamutin si Aling Salvi. Inalalayan niyang bumangon ang kanyang ina mula sa pagkakalugmok nito sa sahig at pinaupo sa katre. Habang ang mga kamay nito ay hindi inaalis sa humahap din itong tiyan. Nagsimula na rin maglagay ang tatay niya ng mga tawas, insenso't kamangyan at palaspas. Kumakalat ang usok sa pagtaas ng baon ng nyog at ipinaikot sa buong katawan ng kanyang ina. Ang tawag sa panggagamot na yon ay suob o pagtatawas. Sikat ito sa mga albularyong may sapat na kaalaman tungkol sa mga orasyong may kontra para sa masasamang elemento na nananakit sa mga tao. Mariin na pumikit ang kanyang ama.
habang pabulong na umuusal ng orasyon sa harap ng nakasinding tawas. Mabango ang amoy ng insenso at kamangyan, kaya't nakatulong yun para mawala ang pananakit ng tiyan ni Aling Salvi. Nang mawala ang usok, ay saka ito magkakaroon ng hugis. Ito naman ang pagbabatayan ni Mang Roman kung anong klaseng sakit ang dumapo sa asawa. Pinagmasdang mabuti ng kanyang ama ang nabuong hugis sa tawas. Nakakunot ang noo nito dahil wala itong makitang kakaiba sa tawas. Inilagay yon ni Mang Roman sa plato. Pagkatapos ay dinurog, saka pinatakan ng langis. Kasunod ang pagpapahid nito sa bahagi ng katawang may sakit. Akala nila ay mawawala na ang pagsusuka ni Aling Salvi. Pero mas lalong nagwala ito sa sobrang sakit. Namilipit itong napahiga na sa katring kinauupuan nito. Roman, ang sakit. Hindi pa rin nawawala. Walang epekto ang soob mo sa akin. Tay, paano yan? Gagamutin mo pa rin ba si nanay? Oo, Osang. Ikuha mo na lang ako ng palanggan at malinis sa tubig. Baka hindi lang siya natunawan. Susubukan ko ng isa pa bago tayo magdesisyon. Pero tay... Sige na, susubukan ko ulit. Bilisan mo. Walang mangyayaring masama kay Salvi. Opo, tay. Malalaki ang hakbang ng mga paa na tinungo ni Osang ang kusina para sundin ang utos ng kanyang ama. Nakita niyang nakapatong lang ang karne ng baboy sa lamesa, kaya inilagay niya yon sa kabinet. Halatang bagong katay dahil may sariwa pandugo na nakadikit sa laman nito. Pagkatapos niyang maihanda ang planggana, ay mabilis siyang bumalik sa kwarto ng mag-asawa. Tay, heto na po ang planggana. Diyos ko, Salvi. Salvi, lakasan mo ang loob mo. Labanan mo ang sakit. Tay, dalhin na po natin sa ospital si nanay. Baka mapano pa po siya. Hindi. Hindi rin siya magpapadala sa ospital. Ako na lang ang gagamot sa kanya. Kaya ko to. Magagawa ko siyang pagilingin. Hindi lang naman ito isang beses nangyari. Humanda talaga sa akin ang Miranda na yun. Malala ang nangyaring ito ngayon. Pagbabayaran niya talaga to. Bakit po nagkakaganyan si nanay? Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi po kaya nalalason siya? Nilalason na po siya ni Aling Miranda. Hindi, anak. Huwag kang mambibintang sa tao. Hindi pa naman natin alam kung ano talaga nakain niya. Sige na. Akin ang palanggana. Alisin mo ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Hindi pa man halos nakakalapit si Osang sa kanyang ina nang muli itong nagsuka ng malalapot na laway. Kumalat yon sa sahig. Inilabas nito ang lahat ng kinain. Kasabay ng muling panginginig ng katawan nito. Napatakbo din ito sa banyo at wala nang tigil sa kadudumi. Hanggang sa nakapagpahinga ito ng 1 oras sa pagsusuka na sinamantala naman ni Mang Roman at ginamot nito sa pamamagitan ng sariling kaalaman sa panggagamot. Pumikit ang kanyang ama habang bumubulong sa hangin na nakaharap sa palangganang may tubig. Saka kumuha ng konti at iwinisik yon sa buong katawan ng kanyang ina. Kumuha ka ng palaspas na ilalagay ko sa bibig niya para mawala ang sakit ng kanyang tiyan. Sakto naman na nakita ng dalaga ang palaspas na nakasiksik sa dingding na gawa sa sawali. Kinuha niya yung kagad. Pagkatapos ay iniabot niya yon sa kanyang ama. Pero kahit na anong gawin ito, ay hindi mawala-wala ang pagsusuka ni Aling Salvi. Mas lalo siyang kinabahan. Takot na takot siya sa nangyayari sa kanyang ina. Mukhang hindi ko magagamot si Salvi, anak. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Hanggat hindi niya nailalabas ang lahat ng kanyang kinain, hindi mawawala ang pananakit ng tiyan niya. Kailangan natin puntahan si tatay para gamutin siya. Ayoko magpagamot sa ama mo, Roman. Ikaw na lang ang gumamot sa akin. Huwag na po kayo magmatigas, Nay. Ayaw niyo magpagamot kay Lolo. Ayaw niyo rin magpatingin sa doktor. Baka pumapano kayo kung magtatagal pa ang pagsusuka ninyo. Ayaw ko, Roman. Nakikiusap ako. Wala nang ibang paraan, Salvi. Si tatay lamang ang may kakayahang gamutin ka para malaman natin kung ano talaga nangyayari sa'yo. Sige na, samahan mo ko, Osang. Susunduin natin si tatay.
Magdala ka ng gasera at medyo madilim na ang paligid. Iiwan po natin si nanay dito ng mag-isa, Tay. Hindi po ako sasama sa inyo. Walang kasama si nanay. Huwag nang matigas ang ulo mo, Osang. Walang mangyayaring masama sa nanay mo. Isa pa'y mahihirapan akong umalis ng bahay nang walang kasama, lalo pat hindi ko kabisado ang daan. Samantalang si Salve ay nasa bahay lang natin. Habang kalmado pa ang pakiramdam ng iyong ina, bilisan mo nang kumilos na makabalik kagad tayo. Sige anak, sumama ka na sa ama mo. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian kundi ang magpagamot kay tatay. Masakit na ang tiyan ko. Pero kaya ko pa namang tiisin ito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Osang sa kanyang mga magulang. Sa isip niya ay tutol ang kalooban niyang iwanang mag-isa ang kanyang ina. Pero mahihirapan naman ang kanyang ama sa pagpunta sa bundok. Lalo pa at hindi nito kabisado ang daan. Hindi katulad niyang sanay na sanay sa pagpunta sa bahay ng matanda. Tara na, Osang, umalis na tayo. Talagang hindi ko kayang gamutin ang nanay mo. Lalo pat matagal na akong hindi nang gagamot. Pagkarinig ni Osang sa sinabi ng kanyang ama, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Nagkaroon siya ng panghihina at kawalan ng pag-asang maililigtas nila si Aling Salve. Kung sakaling hindi ito matignan ng kanyang lolo Gado, mabilis niyang kinuha ang lumang gasera at ang kanya namang ama ay nagsakbit ng itak sa bewang nito. Malalaki ang mga hakbang ng mga paa na nilapitan nila ang nakataling kabayo para ihanda ang kalesang masasakyan nila. Mabuti na lang at umuwi ang kanyang ama dahil kung hindi, baka tuluyan nang napahamak si Aling Salve dahil hindi niya alam ang gagawin pag nagkataon. Bago sumampa sa kalesa, ay napasulyap pa siya sa bahay nila. Nahagip ng kanyang paningin ang lalaking nakatayo sa pintuan ng bahay ni Aling Miranda. Seryoso ang mukha nitong pinapanood ang ginagawa nilang pagsakay sa kalesa. Asawa ito ni Aling Miranda at alam niyang naririnig ng mga ito ang pagkakagulo nila sa loob ng bahay. Saka na lamang nila haharapin si Aling Miranda kapag maayos na ang lahat. Siya mismo ang kakausap kay Aling Miranda dahil sa ulam na ibinigay nito kay Aling Salve. Naghihirap ngayon ang kanyang ina. Kumapit ka, anak. Aalis na tayo. Hiya! Hiya! Halos paliparin ni Mang Roman ang kalesa. Makarating lang sa bahay ni Lolo Gado. Kahit malayo na sila sa labas ng kanilang bakuran, ay nakikita pa rin niyang nakatanaw sa kanila si Mang Arnulfo. Biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo pa at iniwan lamang nilang mag-isa si Aling Salve sa bahay nila. Tay, sigurado po ba kayong tama lang na iwan natin si nanay na mag-isa sa bahay? Oo, anak. Sigurado akong kaya ng nanay mo. Walang mangyayari sa kanyang masama. Kaya huwag ka mag-alala sa kanya. Simula sa oras na to, gawin mo ang lahat para mabantayan ang nanay mo, ha? Lalo na ang pagtanggap niya ng pagkain mula kay Miranda. Kakausapin ko ulit siya. Pagkatapos ng mga nangyari ngayon sa iyong ina, nag-iisip na akong umalis na lang tayo sa bahay at lumipat na lamang ng ibang tirahan. Pero kahit lumipat po tayo ng ibang tirahan, Tay, o kahit sa ibang lugar, palagi niya po tayong sinusundan. Kung saan tayo nakatira, doon din sila nagtatayo ng bahay. Hindi ko na nga po maintindihan si Aling Miranda. Parang palagi siyang nakasunod sa atin. Para silang anino na palaging nakabantay sa atin. Mas makabubuti sigurong bumalik na lamang muna kami sa bahay ni tatay para hindi na maulit ang nangyari sa iyong ina. Pero mag-aaway lang po kayo ni nanay. Hindi po ba talaga marunong pagsabihan si Aling Miranda na tigilan na ang pagbibigay niya ng ulam sa atin at pagsunod sa bahay natin? Kapag may nangyaring masama kay nanay, sisiguraduhin ko pong makakatiim na siya ng masasakit na salita mula sa akin. Lalo na po yung si Mang Arnolfo. Palagi ko po siyang nakikitang nakatitig kay nanay. Parang hindi gagawa ng maganda eh. Isa pa nga yan sa mga napapansin ko. Kaya natichismis na ang iyong nanay na may relasyon silang dalawa. Napaka-imposible nun. Alam kong mahal na mahal ako ng iyong nanay. Kaya lang sadyang marumi ang utak ng mga tao. Binibigyan nila ng mali siya ang madalas sa pag-uusap ng dalawa. Alam ko naman po kung gaano kayo kamahal ni nanay, Tay.
Habang nag-uusap ang mag-ama, ay hindi nila napapansin na parang ibang daan na ang tinatahak nila. Si Osang ang hindi nakatiis sa napansing kakaiba sa daan. Hindi yun ang lugar na dapat nilang pinuntahan. Masyado silang nalibang sa pagkwekwentuhan, kaya hindi niya alam kung nasaan na sila. Tay, sandali lang po. Itigil niyo muna ang kalesa. Para po kasing kakaibahang lugar na ito. Hindi po ito ang daan papunta sa bahay ni Lolo Gado. Natatandaan ko ito, anak. Baka nalilito ka lang dahil madilim ang paligid. Maliwanag naman po ang sikat ng buwan, kaya nakikita ko po ng malinaw ang daan. Alam ko pong hindi talaga ito ang daan papunta sa bahay ni Lolo. Hindi nakasagot si Mang Roman. Sandali nitong inihinto ang kalesa at iginala ang paningin sa labas. Kinuha nito ang nakasabit na gasera at inilabas nito para malinaw nilang makita ang daan. Narinig niya ang sunod-sunod na paglunok ng laway ng kanyang ama bago muling pumasok sa loob. Sa unahan ng kalesa, hindi ito umimik na muling pinalo ang likod ng kabayo para muling tumakbo ang kanilang sinasakyan. Pakiramdam ni Osang ay mas lalo lamang silang napapalayong mag-ama, kaya mas nangibabaw na ang takot sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang unti-unting pagliit ng daan dahil sa liwanag na nanggagaling sa ilawan nilang gasera. Idagdag pa ang kilabot na hatid ng huni ng mga kuliglig sa paligid. Maging ang kakaibang katahimikan sa lugar na halos marinig na niya ang sariling tibok ng kanyang puso. Tay, sandali lang po, Tay. Natatakot na po ako sa lugar na to. Itigil niyo na muna po ang kalesa. Parang lalo lamang po tayong lumalayo eh. Nasaan na ba tayo, Tay? Sigurado po ako nagkamali na tayo ng daan. Hindi po talaga ito ang papunta sa bahay ni Lolo. Tama ka, anak. Hindi ko lamang pinapalata sa'yo para hindi ka matakot. Pero sa palagay ko, malayo na ang lugar na ito sa bahay ni tatay. Dati kasi, kalahating oras lang ginugugol ko sa pagsakay sa kabayo bago ako makarating sa bahay ng lolo mo. Pero ngayon, 1 oras na tayong nakasakay sa kalesa, pero hindi ko mahanap-hanap ang daan papunta sa bahay ni tatay. Diyos ko, mas lalo lamang po ako nag-aalala para kay nanay. Saka, nasa na po kaya tayo? Hindi ko rin alam, anak, kung nasa na tayo. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan, kaya't hindi masyadong nakakatakot. Tuluyan na silang tumigil sa tapat ng puno ng balete para tignan ang paligid ng lugar na narating nila. Ipinarada ng kanyang ama ang kalesa sa direktang nasisikatan ng liwanag ng buwan. Bumaba sandali ang mag-ama para igala ang kanilang paningin. Malamig na rin ang hangin at kakaiba ang paligid na halos mabingi sila sa sobrang katahimikan. Pakiramdam ng dalaga ay merong mga matang nakatingin sa kanila mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Bahagya pa siyang nagulat sa pagdapo ng ibong kilyawan sa kanyang balikat. Kilala niya ang kilyawan. Alaga ito ng lolo niya. Nagtatakang napatingin sa kanya si Mang Roman nang mapansin din ito ang ibon. Teka lang, kay tatay ang ibong kilyawan na yan, Paano siyang nakarating dito? Sa kagabi na. Bakit nasa labas pa yan? Hindi ko rin po alam, Tay. Pero dati na pong nabanggit sa akin ni Lolo na nagpapakita raw ang ibong kilyawan sa tao lalo na kung gabi kapag may aswang daw na nakaabang sa mga biktima o panganib na kakaharapin ng isang tao. Para po siyang babala. Osang, huwag ka nga magpapaniwala sa lolo mo. Aswang-aswang ka dyan. Isa lang ang totoo ngayon. Naliligaw na tayo, anak. Kung naririto po ang ibong ito, ibig sabihin po, hindi pa tayo masyadong nakakalayo sa bahay ni Lolo. Susundan po natin ang ibong kilyawan kahit saan siya magpunta. Kalokohan mo, Osang. Kung dalhin tayo sa bulkan ng ibon na yan, pupunta tayo? Tara na nga. Sumakay na lang ulit tayo sa kalesa nang makabalik na tayo sa bahay. Parang bigla akong kinabahan Hindi sana natin iniwan si Salve. Nataranta na kasi ako kanina nang makita ko siya nagsusuka. Ayos lang naman na mahirapan ako. Huwag niyo magkakasakit ang mga mahal ko sa buhay. Total, nandito na rin lang naman po tayo, Tay. Hanapin na lang natin ang daan papunta sa bahay ni Lolo Gado. Akma na sanang hahakbang ang mag-ama
para muling sumampa sa kalesa nang mapansin ni Osang ang isang bagay na nakatayo sa kanyang likuran. Bigla rin ang pananayo ng mga balahibo niya sa katawan, maging ang pagbabago ng amoy na dala ng simoy ng hangin. Masangsang at masakit sa ilong ang amoy na nabubulok na laman ng tao. Napatungo ang dalaga sa lupa at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sarili niyang anino. Dalawa yon na ang isa ay nakatayo malapit sa kanya. Tay, tingnan niyo po kung anong nilalang ang nasa likuran ko. Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Tay, anong gagawin natin, Tay? Binalot ng takot ang buong katawan ni Osang nang makita ang naging reaksyon sa mukha ng kanyang ama. Idagdag pa ang unti-unting paglaki ng aninong nasa likuran. Hindi niya magawang lumingon sa nilalang na nakatayo sa kanilang huliang daan. Pakiramdam ni Osang, biglang nanigas ang kanyang tuhod at hindi niya magawang maihakbang ang kanyang paa papalapit sa kanyang ama. Hindi na nga nakatiis si Osang. Lakas loob niyang tinignan ang nilalang na kinakatakutan ng kanyang ama. Ganon na lamang ang panlalaki rin ng kanyang mga mata nang makita ang malaking kambing na nakatayo sa kanilang harapan. Maging ang ibong kilyawan na nasa balikat niya ay lumipad rin sa impapawid dahil sa takot. Diyos ko po, Osang! Isang malaking kambing ang papalapit sa ating kinaroroonan! Paano nagkaroon ng pangil ang isang kambing na halos kasing haba ng daliri ng tao? Anak, Osang, kailangan na natin makasampa sa kalesa bago pa siya makalapit sa atin. Bilisan mo! Aswang po. Aswang ang nasa harapan natin, Tay. Alam ko ang uri nila dahil mapupula ang kanyang mga mata. Nagtutulo ang laway at walang tigil ang pag-angil na parabang natatakam sa katawan natin. Tay, anong gagawin natin? Kung tatakbo tayo sa kalesa, maaabutan na niya tayo bago pa tayo makasampa. Umalis na po tayo rito, Tay. Iwanan na muna natin dito ang sasakyan. Naalala ni Mang Roman ang nakasukbit na itak nito sa bewang. Hinugot yun ng kanyang ama at hinila ang kamay ni Osang papalapit sa kanya para iiwas siya sa pag-atake ng aswang. Patuloy sila sa paghakbang paatras habang ang kanilang paningin ay hindi inaalis sa nilalang na nakangising lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Anak, Osang, gawin mo lahat para makatakas. Kailangan natin mailigaw ang aswang na yan para makabalik tayo sa kalesa. Habang umaatras silang mag-ama papalayo sa nakangising kambing, ay patuloy lang ito sa paghakbang ng dahan-dahan papalapit sa kanilang dalawa. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila nang makaamoy sila ng masangsang na amoy ng nabubulok na laman ng tao. Kaya't paglingon nila sa kanilang likuran, mas lalong binalot ng takot ang kanilang mga sarili nang makita ang isa pang kambing na nakatayo sa gilid ng kalesa. Kulay itim na kambing na may mahabang sungay. Parang nagbabaga ang mga mata nitong dahan-dahang lumalapit sa kanila. Nanginig ang buong katawan nilang mag-ama na mahigpit ang kapit sa kamay ng bawat isa. Iniharang ni Mang Roman ang katawan nito sa kanyang anak habang nakatutok ang itak nito sa dalawang nilalang. Hindi nila alam kung saan sila pwedeng tumakbo para tumakas. Anak, dalawang kambing ang nasa harapan natin. Isa sa harapan at isa sa ating likuran. Hindi maganda ang kutob ko. Tayo talaga ang puntirya nila. Tay, natatakot na po ako. Parang pinipigilan nila tayong umalis. Osang, huwag ka magpapahalatang natatakot ka sa kanila. Mas lalo lamang silang lalapit sa atin. Wala nang ang nagawa sina Mang Roman at Osang, kundi ang tumakbo papunta sa kakahuyan, habang umaasa lamang sa liwanag ng buwan para makita nila ang kanilang dinaraanan. Halos hindi lumapat ang kanilang mga paa sa bilis ng kanilang takbo, habang tinatahak nila ang masukal na gubat sa gilid ng bangin, ay magkahawak kamay silang pilit na lumalayo sa mabangis na paghabol ng dalawang kambing. Dinig na dinig nila ang mga yabag ng mga paa nito
pati ang pagputol sa mga sanga na madadaanan ng mga aswang na humahabol sa kanila. May paminsang-minsang nababangga sila sa puno ng kahoy, lalo na si Osang na ilang beses pang gumugulong sa lupa dahil sa mga nakausling mga kahoy sa paligid ng kanilang dinaraanan. Habang tumatakbo tayo, Osang, isipin mo madalas na sinasabi sa'yo ni Tatay kapag may aswang na umahabol sa atin, kung paano natin maililigaw ang mga halimaw na yan. Tay, hindi ko po maalala. Malapit na po sila, Tay! Teka, sandali. Naalala ko na. Ang alam ko dati, may nabanggit si Tatay sa akin kapag nasa ganito tayo sitwasyon. Ano po yun, Tay? Magtapon ng mga damit at tsinelas sa ibang direksyon para habulin ang kanilang pangamoy. Ililigaw natin ang kanilang pangamoy para hindi nila tayo masundan. Sige, itapon mo ang tsinelas mo, Osang, sa kabilang direksyon. Ako naman ang suot kong damit. Bilisan mo, malapit na nila tayo maabutan. Sige po, Tay. Tumigil muna po tayo dito. Hindi ko na kaya. Pagod na po ako. Hindi ba't may panyo ka, anak, sa bulsa? Akin na. At ako na magtatapon sa kabila. Habang nagtatago tayo rito sa likod ng puno ng dao. Pagkatapos magkasundo ang mag-ama sa kanilang mga plano, ay inihanda nila ang mga gamit na pwedeng maamoy ng aswang na humahabol sa kanila. Mabilis ang tibok ng puso ni Osang habang patuloy na lumilinga sa paligid. Kaya lang, hindi pa tuluyang nakakapagpahinga si Osang ay dumating na ang mga kambing na humahabol sa kanila. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang tumakbo ulit. Habang tinatahak nila ang masukal na kagubatan, ay tumutusok naman ang mga kahoy sa talampakan ni Osang. Wala silang ibang ginawa kundi ang magtapon ng mga gamit sa iba't ibang direksyon ng daan na matatakbuhan nila para mailigaw ang mga kambing at makabalik sila sa kinaroroonan ng kalesa. Tay, nagawa po natin. Nagkahiwalay na sila. Makakabalik na po tayo sa kalesa. Pero magpahinga na muna po tayo, Tay. Dumudugo na po kasi yung sugat ko sa talampakan. Diyos ko, anak. Bakit ngayon pa? Masusundan tayo dahil sa patak ng dugo mo mula sa paa mo. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil dito, anak. Alalahanin mo matatalino ang mga aswang na kambing na yon. Malakas ang pangamoy nila. Kaya hindi malayo matutuntun nila tayo rito. Lalo na't may dugo pa ang paa mo. Dumidikit pa ang bakas sa lupa. Hindi pa tayo nakakalayo sa kanila. Kaya tiisin mo muna, anak. Tara na, bilisan mo. Kahit napipilitan at halos kapusin na ng hininga si Osang, ay nagawa pa rin niyang maiakbang ang kanyang mga paa para muling tumakbo. Habang ganun din si Mang Roman, na halos magdikit na ang balikat at batok nito sa sobrang paghahabol ng hininga. Hawak pa rin ito ang itak na nakatuon sa lupa. Hindi pa man sila nakakalayo nang pasadsad na humarang sa kanilang unahang daan ang kulay itim na kambing. Kasunod ang isa pang kambing na halos umabot ang dila sa lupa dahil sa paghahabol sa kanilang mag-ama. Napakapit ng maigpit si Osang sa braso ni Mang Roman. Sige, mga hinayo pa kayo. Subukan niyo lumapit. Kundi bubutasin ko ng itak ang mga katawan niyo. Mga halimaw kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Pero hindi natinag ang mga kambing sa paglapit sa kanilang kinaroroonan. Iwinasiwas na ni Mang Roman ang hawak nitong itak para mapigilan ang paglapit ng mga aswang sa kanila. Kasunod ang malakas nitong paghalinghi na parang nagtatawag pa ng kasama. Humakbang ng pasalubong sa kanila ang dalawang kambing, kasabay ng pagsugod sana ng dalawang aswang sa mag-ama. Ang pagsulpot naman mula sa kakahuyan ng lalaking may hawak na bote ng alak. Lasing pa at halatang galing sa malalim na pagkakatulog. Kung hindi sila nagkakamali, ito ang lalaking madalas nakaaway ng kanyang ama dahil sa agawan ng pasahero sa kalesa. Walang kaalam-alam si Mang Damian na nasa gitna ito ng dalawang aswang na kambing. Ngumisi pa ito na parang tuwang-tuwa sa itsura ni Mang Roman. Inalok pa nito ng alak ang kanyang ama na naghahamon pa ng away. Habang sina Mang Roman at Osang naman
ay hindi makapagsalita sa eksenang nasa harapan. Anumang oras ay makikita nila kung paano itong lalapain ng aswang. Damian, tumakbo ka na! Umalis ka riyan! Hindi nakinig ang lalaki. Sa halip, uminom pa ito ng isang lagok sa bote ng alak na dala nito. Habang pasuray-suray sa paglalakad, papalapit sa kanila. Pinagmumura nito ang kanyang ama habang nakangising humaya ng suntok kay Mang Roman. Sunod na narinig nila ang malakas na pag-angil ng mga kambing na parang asong galit. Mang Damian! Umalis na ho kay... Napatigil sa pagsasalita si Osang nang mula sa likuran ni Mang Damian ay nilundag ito ng kambing. Nakipag-agawan ang kulay itim na kambing sa isa pang kulay lupa na kambing. Hindi na ito nakasigaw. Kaagad itong kinagat sa muka ng kulay itim na kambing. Bumagsak ang lalaki sa lupa habang nagkikikisay. Kasunod, ang pagsakmal sa ulo nito ng mga halimaw na parang gutom na gutom sa karning nakahain sa kanila. Tumalsik sa damuhan ang dugo ni Mang Damian mula sa naputol nitong ulo. Nanigas ang buong kalamnan ni Osang, pati ang kanyang tuhod, habang pinapanood kung paanong nilalapa ng mga aswang ang natitirang laman sa katawan ng lalaki. Si Mang Roman naman ay halos masuka sa mga nakikita. Kahit may itak ito, ay hindi nito nagawang gamitin yon para itaga ang sandata sa kulay itim na kambing na nakatalikod sa kanila. Pagkakataon na sana nilang atakihin ang mga abalang aswang gamit ang itak, pero mas pinili ni Mang Roman ang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Tara na, Osang! Halika na! Tumakas na tayo! Pero paano po si Mang Damian? Wala na tayong magagawa sa kanya. Kinakain na siya ng mga aswang na yan. Tara na! Bago pa may makakita sa atin dito. Lalo na't kanina lamang nakasagutan ko pa siya. Baka sa akin pa ibintang ang pagkamatay niya. Kaya tara na, Osang! Kailangan na natin bumalik sa ating kalesa. Halos kalad ka rin siya ng kanyang ama papalayo sa lugar na yon. Napunit pa nga ang suot niyang t-shirt sa lakas ng pagkakahila nito sa damit niya. Iniwan na nila ang kawawang si Mang Damian na halos magkaluray-luray ang katawan nito. Kaya't habang tumatakbo ay napahagulgul na lang ng iyak si Osang. Parang panaginip lamang ang lahat. Hindi niya makalimutan ang mga nakita kanina. Ayun, natatanaw ko na ang liwanag na nagmumula sa ilaw ng gasera sa kalesa natin. Bilisan mo, Osang. Kailangan makasakay na tayo bago pa sila tuluyang matapos sa pagkain sa katawan ni Damian. Teka, ang ibong kiyawan, hinihintay niya tayo. Mukhang tama ka, anak. Kailangan natin siya sundan para makarating tayo sa bahay ni tatay. Huwag ka nang umiyak, tahan na. Mabibigyan din ng ustisya ang pagkamatay ni Damian. Muntik na po tayong mamatay. Kung napahamak tayo, mapapahamak din si nanay dahil hindi natin siya mapapagamot. Kaya nga gawin natin ang lahat para makaalis dito, anak. May nagbuwis ng buhay para sa atin. Gaganti tayo kung kinakailangan suyurin ang buong kagubatan para lamang mapatay ang mga aswang na yon ay gagawin ko. Pero sa ngayon ay kailangan na muna natin sumakay sa kalesa para makaalis na tayo rito. Malalaki ang hakbang ng kanilang mga paa papalapit sa naghihintay na kalesa. Sakalang napanatag ang kalooban ni Osang nang sa wakas ay nakasakay na sila sa kalesa. Pero panandalian lamang pala dahil saktong pagsampa nila sa kalesa ay natanaw nilang humahabol na naman sa kanila ang kulay itim na kambing. Sa bibig nito ay may bahid pa ng dugo habang malalaki ang hakbang na tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Bilisan mo, Tay! Nariyan na sila! Maaabutan na nila tayo! Heto na! Kumapit ka't bibilisan ko ng pagpapatakbo sa kabayo! Hiya! Hiya! Kulang na lang ay paliparin ni Mang Roman ang kalesang sasakyan para lang makaalis sa lugar na yon. Saka lang niya napansin na ang anino ng mga kambing ay hindi akma sa sukat ng mga nilalang na patuloy na humahabol sa kanila. Kapansin-pansin na parang mga nauulol na mga aso ang mga yon. Parang ginutom sa mahabang panahon. Patunay ang malalapot nitong mga laway
na parang takam na takam sa lamang loob at karne ng tao. Ano pong gagawin natin, Tay? Pinatay nila si Mang Damian. Paniguradong wala pong maniniwala sa atin. May taong namatay sa harap natin, Tay. Ang masaklap baka sa inyo pa po ibinta ang nangyari sa kanya. Yan na nga ang hindi mawala sa isip ko, Osang. Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Pero anak, wala muna tayong pagsasabihan ng mga nangyari sa atin dito. Sa mga ganitong kadelikadong bagay, kailangan si tatay muna ang kakausapin natin tungkol dito. Alam kong matutulungan niya tayo at masasagot niya kung anong uri ng aswang ang umatake sa atin kanina. Pero paano po kung... Paano kung ano, Osang? Huwag ka na mag-isip ng ganyan, anak. Tignan mo na lang sa hulihan kung may umahabol pa sa kalesa natin. Wala na po. Nakaligtas na po tayo. Salamat sa Diyos, hindi niya po tayo pinabayaang mapahamak. Hindi maitago ni Osang ang saya ng mga sandaling yon. Biglang nawala ang takot niya at napayakap ng maigpit sa likod ng kanyang ama. Saka lamang nila napansin na sa kabilang daan nga sila dumaan. Iniikot ni Mang Roman ang kanilang kalesa papunta sa bahay ni Lolo Gado. Habang tinatahak nila ang daan, ay hindi nila maiwasang hindi mag-alala para sa kaligtasan naman ni Aling Salvi. Hanggang sa binasag na ni Mang Roman ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ama. Siguradong tamang daan na ito, anak. Sige na, umidlip ka na muna para makapagpahinga ka. Namumutla ka pa. Ano po kaya ang magiging reaksyon ni Lolo kapag nakita niya po tayo sa ganitong itsura? Siyempre magtataka. Baka isipin niya na nag-away kami ng nanay mo. Nagkasakitan at naghiwalay. Lalo na kapag nakita niya mga sugat mo sa paa. Saka lang naramdaman ni Osang ang kanyang humahapding paa nang makita niya ang mahahabang hiwa sa kanyang talampakan, dulot ng matutulis na kahoy na bumaon sa kanyang laman. May mga dugo na pumapatak sa sahig ng kalesa, kaya't mas lalong pinabilisan ni Mang Roman ang pagpapatakbo. Masusundan nila tayo kapag hinayaan kong pumatak ang mga dugo mo sa sahig. Saka ko lang po naramdaman ang hapdi ng sugat ko nang makita kong may dugo na ang paa ko, Tay. Ganun naman talaga mga sugat. Ay, salamat. Nakarating na rin tayo sa wakas. Naririto na tayo sa bahay ni tatay. Osang anak, kaya mo bang maglakad? Opo, Tay, kaya ko po. Mabuti na lang at bukas pa ang ilaw ni Lolo Gado. Gising pa kaya siya? Nagulat pa si Osang nang paglapit nila sa bakuran ay sinalubong sila ng lipad ng ibong kilyawan. Nauna itong dumating sa kanila at kalalabas lang ng bintana sa balkonahe ng matanda. Maya-maya pa ay narinig nila ang pagbukas ng pinto ng kubo, maging ang pagkalat ng liwanag sa pinto mula sa dalang gasera ng matanda. Hindi na ito nagulat nang makita sila. Sa palagay ni Osang ay naiintindihan ni Lolo Gado ang huni ng ibong kilyawan, kaya alam na nitong darating sila. Abay, sinasabi ko na nga ba't kayo nasa labas ng bahay? Ano kailangan niyo sa akin, Roman? Tay, tulungan niyo po ako. May nangyaring masama kay Salvi. Gamutin niyo po siya. Tumingin muna si Lolo Gado sa gawin niya. Bago ito makahulugang tumingin sa kanyang ama, may bagay itong gustong sabihin sa kanyang ama na ayaw nitong iparating sa kanya. Nalata niya yun dahil sa ekspresyon ng mukha ng kanyang ama. Kaya naman, nauna pa itong naglakad papunta sa kalesa. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay nagmamadali itong umakyat sa sasakyan. Ganon din ang pagmamadali ng kanyang ama na patakbuhin ang kabayo. Sa daan na sila nag-usap tungkol sa mga gusto nilang malaman sa kakaibang mga nilalang na umatake sa kanila. Hindi mo dapat iniwan si Salvi, Roman. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin naiintindihan ang mga sinasabi ko sa'yo noon? Matigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig. Kung hindi pa dahil sa ibong kong kilyawan, ay hindi ko pa malalaman na muntik na kayo mapahamak nang makasalubong yung mga aswang kanina. Iniligaw po nila kami, Lolo. Mabuti na lamang po at nakatakas kami. Yun nga lang po, may namatay ng dahil po sa amin. Talagang hindi na napipigilan ang pagkakalat nila ng lagim sa baryong ito. Bilisan mo pa, Roman, ang pagpapatakbo sa kabayo.
bago pa mahuli ang lahat. Lolo, anong klaseng aswang po ba yung umatake sa amin kanina? Ang tawag sa kanila ay mga aswang na hubing. Nag-aanyong kambing sa gabi at kapag nakakain na sila ng hilaw na karne, ay saka lamang sila mag-aanyong tao ulit. Tay, tulungan mo ko. Lumalala ang kondisyon ng asawa ko. Anong kondisyon po ang sinasabi ninyo, Tay? May sakit po ba si nanay? Doon ko na lang sa bahay papaliwanag ang lahat, anak. Mahirap na dito ko pa sabihin. Baka magkamali na naman ako ng daan. Nakita ni Osang na nagsasaboy ng asin sa daan si Lolo Gado habang nakapikit ang mga mata na panay ang bulong sa hangin. Pagkatapos ay napatingin sa gawin niya at malungkot na napasulyap kay Mang Roman. Delikado mga aswang na hubing, apo. Ang mabuti pa ay ipamana ko na sa iyo tong suot kong mutya ng ibong kilyawan. Naku, Lolo Gado. Ayoko po. Saka ginagamit niyo po yan sa panggagamot eh. Sa tingin ko po, mas kailangan ninyo ang mutya. Hindi ito para sa panggagamot ko, Osang. Para sa iyo talaga to. Kailangan mong gamitin ito para iligtas ang iyong ina. Kontra ito sa mga hubing at ito lamang ang magagawa kong paraan para masiguradong ligtas ka, apo. At malaya kang makalapit sa iyong ina. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo Gado. Bakit po ba kayo natatakot at nag-aalala sa kaligtasan ko? Sagutin pa sana ng matanda ang mga tanong ni Osang, pero hindi nila namalayang nasa tapat na sila ng kanilang bahay. Nakapatay ang ilaw at madilim ang loob ng bahay. Bigla ang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Osang nang makita niyang nakabukas din ang pinto ng kanilang bahay. Halos patakbong humakbang papasok sa loob ng kubo si Mang Roman, dala ang kanilang lumang gasera. Kasunod si Lolo Gado, na bakas din ang pag-aalala sa muka. Hindi siya makapagsalita nang bumungad sa kanilang paningin ang nagkalat na karne ng baboy sa sahig. Napataklob sa sariling bibig si Osang nang makita rin ang mga nagkalat na lamang loob ng tao sa sahig. Sa isip niya ay napahamak na ang kanyang ina at inatake ito ng aswang na hubing. Hindi nila inaasahan na madadatnan nila ang ganong itsura ng bahay. Salve! Diyos ko po ang asawa ko! Baka napahamak na siya! Wala siya rito, Tay! Tay, kay nanay po ba yung laman loob na nakakalat sa sahig? Anak, hindi yan ang lamang loob ng iyong ina, Osang. Ikaw naman, Roman, hanapin mo na si Salve, bilisan mo! Sa tingin ko, ay hindi pa siya nakakalayo. Hahakbang sana si Osang papasok sa kwarto ng kanyang ina nang marinig niya ang boses ni Aling Miranda. Sa loob nun ng silid ng mag-asawa, parang may busal ang bibig nito. Halos magkakasabay silang napasilip sa kwarto. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Osang nang makita si Aling Salvi na marami ang dugo sa bibig nito. Pati na ang nagkalat na laman ng tao sa sahig ay patunay lamang na parang kumain ito ng karne ng tao. Nakaupo ito sa sahig ng katre habang nakagapos ang mga kamay at may busal ang bibig. Kilala ko ang panyong nakatali sa bibig mo, Aling Miranda. Panyo ko yan at sigurado kaming sa gubat namin yan itinapon. Ikaw ang aswang na umatake sa amin kanina. Magbabayad ka. Saan mo dinala ang aking ina? Dahil may busal ang bibig nito, ay ungol lamang ang naisagot nito. Sa tanong niya, si Lolo Gado ang nagtanggal sa gapos nito at sa busal sa bibig nito. Habang si Mang Roman ay nakatingin sa nagkalat na dugo sa sahig. Sino may gawa nito, ha, Miranda? Anong ginawa niyo sa asawa ko? Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Roman. Ang natatandaan ko lang ay nakita kong may pumasok na itim na kambing sa bahay na ito. Tangay ng bibig niya ang karne na may masangsang na amoy. Pagkatapos, pumasok pa ang isa pang kulay lupang kambing sa bahay ko. Nagulat akong si Arnolfo ang kambing. Diyos ko, dinala nila ako rito at sapilitan niya akong pinakain ng karning dala ng kulay itim na kambing. Huwag ka nang gumawa ng kwento, Aling Miranda. Alam kong kayo ang aswang. Totoo sinasabi niya, Osang. At alam yan ni Roman. Ngayong nangyayari na ang kinatatakutan ko, Roman. Siguro naman ay maniniwala ka na sa mga sinasabi ko. Tay, Lolo, ano po bang ibig niyong sabihin?
Matagal nang alam ng iyong ama na isang aswang hubing si Salvi. Ito ang dahilan kung bakit madalas kami mag-away ng asawa niya. Dahil alam kong hindi siya ordinaryong tao. Si Salvi ay isang aswang na gusto nang magbago at mamuhay bilang isang normal na tao. Kaya lang, nakakailang beses na siyang nakakatikim ng karne. Ngayon naman ay sariwang laman na ng tao. Kaya lumabas na ang kanyang tunay na anyo. Lalo pa, ang nangyari sa kanya kanina ay nakakain siya ng ulam na may sangkap na bawang. Kaya po ba nagsuka si nanay dahil nakakain siya ng bawang? At ang hindi niya paglabas sa umaga ay napapaso siya sa sikat ng araw? Tay, paano niyo to inilihim sa akin? Bakit niyo itinago ang tungkol kay nanay? Dahil umasa ako magagamot siya, anak. Mapapagaling ko siya kapag hindi ko siya patitikimin ng karne ng baboy o kahit na anong klaseng karne. Pero ang babaeng ito, bumalik pa at nakikialam sa buhay ko. Kasalanan mo to, Miranda. Wala kang kasing sama. Nang dahil sa'yo, nagkakagulo-gulo na ang buhay ko. Oo na, ako na ang may kasalanan. Kahit naguguluhan na rin ako sa mga nangyayari. Pero bakit si Arnolfo? Paanong naging aswang ang asawa ko? Dahil silang dalawa ang totoong mag-asawa. At ikaw ang ginamit ni Arnolfo para babawi si Salvi kay Roman. Alam ko lahat dahil sa gabay ng mutya ng ibong kilyawan. Lahat ng kwento tungkol sa inyo ay alam ko. Wala kayong maitatago sa akin. Paano nangyari ito, Tay? Bakit ngayon nyo lang ito sinabi? Matagal ko na sinabi sa iyo, Roman. Ikaw lang itong ayaw makinig. Nabulag ka sa pagmamahal mo sa babaeng yon. Di mo inalam kung anong totoo niyang pagkatao at kung anong klase siyang nilalang. Hindi totoo yan. Alam kong minahal ako ni Salvi at mahal ko rin siya. Siya nagligtas sa buhay ko nung durug na durug ako. Diyos ko, anong gagawin ko? Kailangan kong mahanap ang aking asawa. Kailangan kong mahanap si Salvi. Habang nag-uusap sila sa loob ng bahay, ay biglang lumiwanag ang suot na kwintas ni Osang. Kasunod, ang paglipad ng ibong kilyawan para dumapo sa balikat niya. Humuni ito ng matinis at naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng huni nito. Ayon dito, nasa labas na ang aswang. Balak nilang patayin si Lolo Gado at siya. Nasa labas ng bahay si nanay, Tay. Bakit nila kami papatayin? Sinabi po sa akin ng ibong kilyawan na balak nila kaming patayin ni Lolo. Hindi ako makakapayag na sasaktan nila si Osang, Roman. Huwag ka rito makialam. Hindi ka namin kailangan. Papatayin nila si Osang dahil alam nilang nasa anak mo na, Roman, ang mutya ng kilyawan. At ako naman ay hahangarin din nilang mamatay dahil sagabal ako sa pag-aasik nila ng lagim. Halos hindi mapakali si Osang sa loob ng kanilang bahay. Maging si Aling Miranda ay naiiyak na rin sa kinatatayuan. Hindi mapigilan ni Osang ang kanyang nararamdamang takot nang muling makita ang ina sa anyong hubing. Kasabay ng pagkasira ng dingding sa gilid ng kanilang bahay ay iniluwa nito ang kulay itim na kambing. Ito rin ang kambing na umatake sa kanila kanina. Salvi! Asawa ko ako ito! Si Roman! Nakikiusap ako. Pigilan mo yung sarili. Alam kong hindi mo ito ginusto. Nakikiusap ako sa'yo. Tuloy-tuloy ang paghakbang ng kulay itim na kambing papunta sa kanilang kinaroroonan. Nakangisi itong tumutulo ang laway na nakatingin lang sa nakatayong si Miranda. Pero humarang si Osang at siya mismo ang kumausap sa kanyang ina. Nay, nakikiusap ako. Huwag kang magpatalo sa tawag ng kadiliman sa'yo. Lumaban ka, Nay! Apo, hindi kanya nakikilala. Gawin mo mga naituro ko sa inoon. Papatay nila tayo, maniwala ka! Akma na sanang susugod ang itim na kambing. Nang mula sa pintuan ay pumasok na rin ang kulay lupa na kambing. Isang mabangis na aswang na sumugod agad sa gawi ni Lolo Gado. Bumagsak sa sahig ang matanda, saka ito tinungtungan ng aswang sa tiyan. Samantalang si Mang Roman naman ay bumunot ng itak para itaga sa likod ng aswang.
Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang, kaya ang binalingan naman ito ay si Mang Roman. Mabilis nitong nilukso ang kanyang ama at nakagat-kagad sa balikat. Bumagsak ang mga ito sa sahig habang nagpapambuno. Halimaw ka! Umalis ka sa harapan ko! Pilit na nagpupumiglas si Mang Roman para makatakas sa pagkakakagat ng aswang sa balikat niya. Kaya naman, mabilis na kumilos si Osang para tumulong sa kanyang ama. Nagawa niyang mabuhat ang kambing at inihagis niya ito sa dingding. Pabalandra itong humampas sa sawali at pagbagsak sa sahig ay sinabayan niya ito ng sunod-sunod na suntok sa muka. Halos madurog ang muka nito sa lakas ng kanyang kamao. Bumulwak ang dugo nito sa bibig at naisipan niyang hubarin ang kwintas. Saka isinuot niya sa leeg ng kambing ang mutya. Napatayo ang dalaga nang biglang umusok ang leeg nito na parang napapaso sa kwintas na nakasuot dito. Sinamantala naman yon ng kulay itim na kambing. Nilundagan nito si Osang sa likod, dahilan para bumagsak sila sa sahig. Bigla niyang naramdaman ang pagbaon ng kuko nito sa laman niya sa hita. Dahil sa paulit-ulit nitong pagtungtong sa kanya, umikot siya para makita ang muka ng kanyang ina. Nay, ako to, si Osang. Mahal na mahal kita, Nay. Bigla itong tumigil sa pag-atake sa kanya. Nagulat na lamang siya sa biglang paglabas ng dila nito para sana ay sipsipin ang dugo niya. Mabilis na niyakap ito ni Aling Miranda para iiwas sa kanya. Kaya ito ang nakagat ng aswang niyang ina. Nakita niyang bumaon ang pangil nito sa braso ni Aling Miranda. Mabilis na tumayo si Osang at kinuha ang mutya sa leeg ng nasunog na si Mang Arnulfo. Pagkatapos ay nilapitan niya ang nagpapambunong aswang at si Aling Miranda. Apo, isuot mo sa kulay itim na kambing ang mutya ng ibong kilyawan para mapigilan ang pagiging aswang niya. Huwag anak! Mamamatay ang nanay mo! Huwag mo siyang sasaktan! Nakikiusap ako. Mangyayari sa kanya ang nangyari sa asawa ni Miranda. Pero kung pababayaan mo, Roman, si Salvi, mapapatay dito si Miranda. Wala akong pakialam kay Miranda, tay. Si Salvi, ililigtas ko siya. Alam ko magagawa ko yun. Ahayaan mo na lang na patayin ni Salvi ang totoong ina ni Osang na si Miranda. Halos manlaki ang mga mata ni Osang sa kanyang mga narinig mula sa matanda. Pati na ang mga lihim na kanyang natutuklasan ay isa-isa na rin lumalabas. Galit ang bumakas sa mga mata ng dalaga nang mapatingin sa nag-aalalang si Mang Roman. Umagos ang luha sa kanyang pisngi na hindi makapaniwalang ang totoo niya palang ina ay si Aling Miranda. Lolo? Tay? Anong ibig niyong sabihin? Anak naman ng pusa, oh. Bakit naman po kayo nakikialam, tay? Tay, sagutin niyo ang tanong ko. Totoo bang nanay ko si Aling Miranda? Oo, anak. Patawarin mo ko. Hindi ko gusto saktan ka. Sige na, Osang. Gawin mo na, nakikiusap ako. Iligtas mo si Miranda. Akba na sanang hahakbang si Osang para sana lumapit kay Aling Miranda at Aling Salvi. Bigla siyang hinila ni Mang Roman sa kanyang kamay na pilit inilalayo sa dalawang nagpapambuno sa sahig. Anak, makinig ka. Si Salvi ang naging nanay mo sa mahabang panahon nung iniwang ka ng iyong inahabang 1 buwan ka pa lamang. Kaya kung mamimili ako sa kanila, si Salvi ang ililigtas ko. Patawarin mo ako, anak. Pero hindi ko hahayaang saktan mo ang nanay mo. Siya ang asawa ko at siya ang totoong nagmamahal sa atin. Huwag kang makinig sa kanya, po. Marami nang napatay ang mga aswang na hubing na yan. Kapag hindi mo tinapos ang buhay ni Salvi, marami pang tao ang papatayin niya. Nahihirapang magdesisyon si Osang. Naiipit siya sa 2 taong parehong pinagkakautangan niya ng buhay. Kaya naman, isampas siya ang ginawa niya. Nilapitan niya ang 2 habang nagpapambuno sa sahig. Marami ang sugat sa katawan ni Aling Miranda, kaya kapag natagalan pa siya ay mapapahamak ang kanyang tunay na ina. Walang pag-aalinlangan na isinuot niya ang mutya ng kilyawan sa leeg ni Aling Salvi para matanggal ang ngipin nito na nakabaon sa braso ni Aling Miranda.
Bumagsak ito sa sahig habang nagkikikisay na napapaso ang leeg ng dahil sa mutya. Mabilis niyang pinalayo si Aling Miranda. Sa kanya nilapitan si Aling Salvi. Yun lang ang naisip niyang paraan para mapaghiwalay ito. Sa kanya binawi ang kwintas. Pinagmasdan niyang mabuti ang pagbabago ng anyo nito. Anong ginawa mo? Bakit mo binawi ang mutya sa leeg niya? Alam ko po kung gaano ko kamahal ng aking ina. Kaya magagawa ko rin po siyang iligtas. Hindi niya kailangang mamatay. Gagamutin natin siya, Lolo. Gagamutin siya ni Tatay. Maraming salamat. Maraming salamat, Osang. Maraming salamat. Iniligtas mo ang iyong ina. Habang unti-unti nang nagbabago ang anyo nito, ay nagsisisigaw naman sa galit si Aling Miranda. Nagwawala ito na pinagmumumura si Mang Roman. Hindi nito matanggap na mas pinapahalagahan nila si Aling Salvi kaysa sa dating asawa ng kanyang ama. Mga baliw kayo! Isa siyang aswang! Anak, ako ang tunay mong ina. Hindi si Salvi. Sumama ka na sa akin. Tumigil ka, Miranda. Tumigil ka na sa kabaliwan mo. Akala mo ba na hindi ko alam na sinadya mo makakain siya ng karne ng baboy at lagyan ng bawang ang ulam na niluto mo para sa kanya? Para mabawi ang anak ko. Ang anak na basta mo na lamang iniwan. Si Salvi, tanggap ko siya kahit na anong klaseng nilalang pa siya. Dahil tinanggap niya kami ng anak mo. Kaya siya nagkaganyan dahil sa kagagawan mo. Sarili mo lamang ang iniisip mo. Kaya po pala, palagi kayong nakasunod sa amin dahil sa anak ninyo ko. At may bala kayong gawan siya ng masama. Imbis na magpasalamat po kayo sa pag-aalaga niya sa akin, ito pa ang iginanti niyo sa kanya. Patawarin niyo po ako, pero hindi po ako sasama sa inyo. Si Nanay Salvi ang aking ina, kahit hindi ko siya kadugo. Tuluyang napalugmok sa sahig si Aling Miranda dahil sa narinig mula sa anak. Humagulgol itong napatakbo sa labas ng kanilang bahay habang naiwan naman si Aling Salvi na nagbalik na sa dating anyo. Muling isinuot ni Osang ang mutya ng ibong kilyawan sa kanyang leeg at muling pinagmasdan ang kanyang ina. Umiiyak ito na hindi makapaniwalang ito ang pinili niyang maging ina. Inalalayan itong umupo ni Mang Roman sa bangkong gawa sa kahoy. Wala na akong magagawa dahil desisyon niyong mag-amayan. Gagawin ko na lamang ang lahat para matulungan kayo upang mapadali ang panggagamot sa asawa mo, Roman. Sana'y hindi kayo nagkamali sa naging pasya niyong hayaan ng pagiging aswang ng iyong ina, Osang. Nagawa na po ito ni Tatay dati pa, kaya alam ko pong magagawa namin ito ngayon dahil dalawa na kami. Hanggat nasa akin po ang mutya ng ibong kilyawan, hindi po niya ako masasaktan. Diyos ko, Osang, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang ako ang pinili mong maging ina. Kahit minsan ay nasasaktan kita. Maraming salamat, anak. Dahil minahal niyo ko, Nay. Alam ko po yun. Alam ko rin na minahal niyo si Tatay dahil ipinagpalit niyo ang karangyaan sa buhay. Kapalit ng pagsama niyo sa ama ko. Kahit na may una rin kayong naging asawa, tama lang din na nilayuan niyo siya. Mas mapuno ng luwa ang mga mata ni Osang, maging ang mga mata ni Mang Ramon. Masaya itong natanggap niya ang pagiging aswang hubing ng kanyang ina. Maigpit silang nagyakap, kasabay ng huni ng ibong kilyawang muling dumapo sa kanyang balikat. Pagkalipas ng ilang saglit, ay muling dumating si Aling Miranda, kasama si Kapitan at mga tanod nito. Itinuro nito ang aswang na si Mang Arnulfo na pumatay sa biktimang si Damian. Nagtataka man ay masaya si Osang na hindi nito itinurong aswang ang kanyang ina. Tahimik itong umalis sa kanilang harapan at muli silang nagyakapan bilang isang buong pamilya. Walang nakaalam sa totoong pagkatao ni Aling Salvi sa tulong ng mag-ama at ni Lolo Gado. Pinagtulungan nilang magamot ang kanyang ina at hindi nga nagtagal ay kaya na nitong maisuot ang mutya ng kilyawan para mapigilan ang pagiging aswang nito. Hindi nila kailanman pinatikim ng karne si Aling Salvi. Masaya silang namuhay ng magkakasama
Habang si Lolo Gadu naman ay patuloy na nakaalalay sa kanilang mag-anak. Isang umaga, habang nakaupo si Osang sa upuang gawa sa kawayan, naramdaman niya ang nilalang na nakatayo sa kanyang likuran. Alam niyang si Aling Miranda yon dahil sa anino nito na may mga dalang bag. Anak, gusto ko sanang magpaalam muna bago ko umalis. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit kita iniwan noon, pero pinagsisihan kong iniwan kita. Mahal na mahal kita, Osang. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi niya ito tinignan. Hinayaan ni Osang na magsalita ito. Masakit ang kanyang dibdib sa muli nitong pag-alis. Kaya naman, umagos ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Nang wala itong narinig na tugon mula sa kanya, ay nakita niya sa anino na binuhat na nito ang bag at akma na sanang aalis. Talaga po bang iiwan niyo ako ulit, Nay? Matagal na hindi nakasagot si Aling Miranda dahil sa mga narinig nito mula sa kanya. Pero alam niyang nagulat ito nang tawagin niya itong inay. Pwede po bang huwag niyo na ulit ako iiwan? Dito lamang po kayo sa tabi ko, Nay. Diyos ko, anak ko.